Sunog yun. Dito upang ipadama natin hindi lamang sa pamilyang Duterte kundi sa sambayanang Pilipino. Oo, correct. Aking simpleng ambag lamang bilang isang citizen, isang simpleng mamamayan sa ating bayan ay nakakasakit ang nangyari sa ating Tatay Digong. Hindi ako humahanga ng mga politiko, ngunit nakikita ko at naramdaman ko ang pagbabago nung simula bumubo si Tatay Digong. Wala siyang kinatakutan sa sagasaan, mga oligarko, mga mayayaman, mga elitista. At nakita ninyo hanggang sa pagbaba ni Tatay Digong na kung paano siya bumubo sa presidency, ganun din kasimple ang pagbaba niya. Nakakatakot. Maraming mga matatalinong mga abogado, may kanya-kanyang mga opinyon, ngunit ang simpleng karapatan, hindi dahil siya presidente, kundi sa mamamayang Pilipino sa ating bayan. Ako'y dating OFW. Marami akong naranasan sa panahon ko sa 90s na ang maraming OFW na di-displace na hindi man lang nabigyan ng atensyon. Natutuwa ko. Ngayon, noong sa panahon ni Tatay Digong ay naghanap siya ng mga paraan. At natutuwa ako kahit nag-retire na ako sa abroad, ang ating mga kabayan ay tinatamasa nila ang mga paghihirap at ang pagtulong at naramdaman nila ang tulong sa gobyerno. Ang nakakasakit pa, palagi nilang tayong paulit-ulit. Naniniwala tayo sa mga bulaklak na mga salita ng mga politiko. Although silang mga kaya-kayas. Wag na. Ngunit, si Tatay Digong, ang Vice President, ay hindi sapat na salita para sa akin. Tinatawag ko siyang living hero, the legend. At legacy. Kasi naramdaman nating lahat within 6 years. Dumaan tayo ng pandemic. Lahat ginagawa. Walang personalan si Tatay Digong. Nababala na kung natandaan yung mga politiko pag maghanap ng pundo dahil dapat lagyan natin walang pundo, kulang tayong pundo. Anong sabi ni Tatay Digong? May political will. Anong sabi? Hanapan nyo ng pundo. O bakit nakahanap ang kanyang mga tauhan? Dahil walang personal si Tatay Digong, kundi paano niya ma-deliver ang kanyang presidency na maramdaman simula sa pinakamaliit na Pilipino hanggang sa pinakamataas. Nakaranas tayo ng mga malang bigas. Ngunit, nahanapan niya ng paraan. Nahanapan niya ng paraan na sapat. Although, galing sa hindi na tayo magturo ng mga politiko, sinuman niya na sundan. Ang dapat ng mga politiko ay continuity. Kung ano man ang mali o kulang sa nakaraan, hanapan ang paraan upang lumago tayo unti-unti, one step at a time. Ngunit, upo sa isang politiko, sila, sisi, ganito siya, ganito ganyan siya. Sa Tatay Digong ay hindi natin mapapalitan. Hindi natin siya mapapalitan dahil ang servisyo niya, narinig natin madalas, ako ay hingi ng utos sa inyo dahil mag-servisyo sa bayan. Hindi yan gas-gas na yung servisyo sa bayan. At ang ano nila, employees na. Mga businessman sila. Si Tatay Digong, totoo man o hindi siya nakatayo ng isang poste sa kanyang bahay. Makikita natin sa kanyang bahay, makikita rin siya sa kanyang katawan sa kanyang pamilya. Hindi ko na sila pobre sila. Hindi siya pobre. Ngunit, sabihin natin hindi siya holy cow, hindi sila holy cow. Ngunit, nakikita natin ang deliver niya sa ating bayan ay maramdaman natin. Ganun si Tatay Digong. Kung hindi nyo kung napansin nyo, kung ano man yung nakaraang mga presidente, pagdating ni Tatay Digong, pag-upo sa kanyang presidency,
alam ko, kayo, mga mandaraya. Sa kanyang presidency, wala siyang takot. Ha? Sino man ang masagasaan niya. Dahil ang purpose niya, ang goal niya, ay ang bayan makaranas ng kaginhawaan simula sa pinakamahirap. So nakakalungkot eh. Nakakalungkot. Paulit-ulit na lang tayo. Idol natin to. Mabait siya. Magaling siya. Pero wala. Nakikita ko, walang makabantay ni Tatay Digong. Although hindi siya perfect, may mga lapses, may mga kulang. Pero, mas maraming nakikita sa kanyang ginawa. Ngayon, ang ginatake sa kanyang lugar, sa kanyang kaso, sa war on drugs, andyan yung korte natin. Bakit dalhin natin doon sa ibang bansa? Mayroon tayong korte dito. Gumagana. Gumagana. Ngayon dahil, kung titingnan natin ang mga international media, anong sabi? Political vendetta. Political vendetta ang ginawa nila kay Tatay Digong. Dahil gusto nila i-wipe out ang Duterte family para sa sunod na eleksyon. Sila na mag-away kung sino man magaling dyan. Makakatiyak ako na balik tayo sa square one. Dahil yun ang nakasalaan nating pamumulitika sa ating bansa. Itong simpleng umambag, dapat tandaan natin. At yan si Marcos Mangat, lumayas na yan dyan. Hindi na kailangan siya dyan. Habang may time pa tayo makabawi. Hindi ko sinasabing si Sara Duterte ang ahon. Ngunit, hindi natin ipagkailan siya yung susunod in legal way kay siya Vice President. Nagkataon lang siya na siya ang susunod at magandang pagkakataon na ang continuity ay magpatuloy. Ngunit yung tatlong taong nawala, the same thing, babalik pa rin tayo sa square one. Halimbawa, upo na si Sara, dapat yung mga susunod na presidente, continuity pa rin, hindi personal. Mayaman na yung mga Marcos, mayaman na yan sila. Binigyan na sila ng pagkakataon sa bayan na redemption. Sinira nila yung redemption na bibigay sa mamamayan. Marami sa ating salita na puno. Ako hindi ko na puno. Bakit? Hindi ko siya binoto pag-ante. Si Vice President lang ang binoto ko. Yung asawa ko, ang pamilya ko ay Marcos Loyalist. Itilak mo yan. Dahil baka madaya tayo, iba na yung Presidente Manalo. Ako na may oo, pero hindi, ang totoo hindi ko siya binoto. Dahil nung kabataan ko sa college days, ako ay invest, ako ay aktivista sa Surigao del Norte. Hindi lang ako nakapagtapos sa aking pag-aaral dahil ang dahilan kahirapan. Ulit, kamulat-mulat. Ang kahirapan pala hindi dahilan yun. Ang kulang lang sa akin ay wala akong pagpupursigi. Hanggang engineering lang ako electrical. Ngayon, ang mga pamilya noon sa panahon namin ay pag medyo back down ang financial na pangailangan sa pamilya. Kailangan magtrabaho tayo. Tulungan natin ang pamilya hanggang nakapag-asawa. Ngayon, matagal ako natutulog ang aking nag-aalab na puso bilang aktivista na buhay muli ngayon. Dahil sobra na ang ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi personal ang atake ko. Hindi personal. Ang outcome dapat Bilang tayo. Salita ka na lang, sir. Low.
Hello. Hindi tayo dapat personal. Ang ating approach ay holistic. Yung kabuuan na makinabang ang ating mamamayan. May kanya-kanya tayo. Mga trabaho, mga sundalo, mga pulis, mga accountant, kung sino at sino pa. Ngunit, ang kailangan natin ay hindi personal na politiko. Hindi dapat politiko ang approach natin, kundi leader. Yung leader na gagawin niya ang lahat. Kung kahit anumang mga balakid na ginawa, yan ang ginawa ni Tatay Digong. Humahanga na ako ngayon ng isang tao. Si Tatay Digong yun. Si Tatay Digong. Hindi dahil nagsasalita ako para sa pamilyang Duterte. No! Nagsalita ako para sa kabuuan ng bayang Pilipino na sana uusad na tayo unti-unti, one step at a time. Nakakasakit. Kaya nga, ang ating dasal at ang aling hiniling sa Diyos na ibalik si Tatay Digong, bring back hope! Kasi ang nalaman, nilitesin siya dito sa ating bayan. Dito sa ating bayan. Yun ang hiling natin. Bring him back! So sana, ang ating mga susunod na mga lahi, makakaranas na. Hindi, ang ating pagsasalita dito, hindi para sa atin to. Para sa kanila. Ang bagulang ito, masamain nyo man o hindi. Ako ay straightforward. Si Tatay Digong lang ang totoong tao. Si Tatay Digong lang, makaranas tayo. Realistic approach. Yun ang kailan pa tayo. Paulit-ulit. Square one, ulit. Bagong presidente balik ulit. Panibagong panimula. Wala tayong tatapusin nito. Ngayon, napalitaan kanina. Nasabi na nakahanap daw ang paraan ng ating administrasyon na ibalik lahat ng mga na wala doon sa budget. Uli na, may higil tayong paraan. May paikam tayo. Ngunit, sila lang. 241 billion. Puro ayuda. Akap. Ay, ano pa. Tupad. Diyos ko po, dapat paunawa natin lahat na ang ayuda, hindi sapat yun. I-boost sa infrastructure ang ating economiya. 80% na wala ang budget. Ang ating bilhin, zero budget. Kinuha pa yung 60 billion. Paano na yung mga walang pera na nagkakasakit? Saan dalhin yung 241 billion ang program fund? Saan dalhin yun? Sa bulsa nila! Yung mga project natin, mga big ticket project, sana. Walang tinuloy! Yung NCR, in Asia, ano nangyari? Wala! Yung MRT natin, yung subway. Wala nang sabi, Diyos ko hukay po. lang! Sabi, hukay lang! Dapat kung sino man yung susunod ng mga politiko, hindi si Sara o sino man, dapat continuity. Walang siraan, walang sisihin. Narinig ko palagi lang sisi. Kasi si ganito, si Duterte, si Digong, lahat na lang. Si Digong, nalasan nyo ba na sisisi siya? No! Hindi! Bagkos ipinagpatuloy pa niya! Kung anong mga mali, inukorek, pinaayos, tinitingnan kung anong mga paraan. Naayusin. Ngayon, pagka-fail, si Tatay Digong. Ngayon, pag hindi natuloy, kasi ganito yung mga tawa niya. Bakit palagi na lang sisi? Ngayon, ang iba ginagamit mga pulis daw, didoble. Karapatan nila at dapat bigyan sila ng benepisyo. Walang personal dapat. Tama lang, binigyan sila para magdaano sa bayan, magservisyo sa bayan. Kaya yung mga makinig kayo sa mga politiko, ako ay magservisyo sa bayan. Hindi yan totoo. Hindi totoo yan, magservisyo sa bayan. Dahil ang pagservisyo sa bayan ay volunteer. May sahod naman sila. Mga mayayaman sila. May mga negosyo sila. Kaya iba siguro, ibang politiko, influence, depende sa kanilang negosyo. Influence sa kanilang mga profit.
Diyos ko, dapat matuto na tayo. Ngayon, kung ano man ang mangyari kay Tatay Digong, hindi nyo ba naisip, sakripisyo niya yan. Sinaliw niya lahat. Ha? Andyan yung ating batas. Andyan yung mga ebidensya. Ilaban ng ebidensya. Hindi na lang puro sirain si Tatay Digong. Kaya maraming salamat sa inyong lahat at sana kung bawat isa sa atin ay ibalita, sabihin, tinig man sila o hindi kailangan kumpinsin sila kundi i-share, sabihin, ganito ang history, ganito sila. Salamat sa inyong lahat at naway, si Tatay Digong ay makauwi dahil andito tayo nagsuporta sa kanya. Uuwi yan. Madali na lang.